Ang nasasakdal na si Jin Gao dahil sa pagpapatakbo ng iligal na sugalan at pag-organisa ng iligal na pagsusugal ay sinentensyahan ng pagkakakulong ng 10 taon na agad na ipatutupad. Ang kapatid ko ay nagtayo ng iligal na sugalan para kumita. Nang lumabas ang katotohanan, gusto ng mga magulang ko at ng nobya ko na ako ang umako ng kasalanan niya at makulong. Nandito na ang security team. Jin, nalinlang lang ako ng iba. Akala ko kikita ako sa pagpapatakbo ng kasino. Kung makukulong ako, tiyak na kahihiyan ang idudulot ko sa pamilya Gao, Jin. Jin, wala ka na sa rehistro ng aming pamilya. Kung akuin mo ang kasalanan mo, magiging maayos ang aming pamilya. Jin, mahina na si Yi simula pagkabata. Hindi niya kakayanin ang buhay sa kulungan. Jin, basta akuin mo ang kasalanan ni Yi. Gaano man katagal ka sa loob, hihintayin kita. Paglabas mo, pakakasalan kita. Siya ang gumawa ng krimen. Bakit ako ang magiging biktima? Jin, kahit naampon si Yi, sa 10 taon na ikaw ay kinidnap, nanatili siya sa amin. Para sa iyo, may utang na loob si Yi sa pamilya Gao. Jin, may pinadala na ako ng ebidensya ng iligal mong pagsusugal sa pulis kahit hindi ka sumuko ngayon. Ikaw pa rin ang nag-organisa ng iligal na pagsusugal na ito. Narito ang confession statement. Pirman na ito ngayon. Noong 8 taong gulang ako, kinidnap ako, nakatakas ako, pero dahil sa trauma, nakalimutan ko kung saan ang bahay. Napunta ako sa ampunan sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang tahanang pinaglaban kong balikan ayaw na sa akin. Paano kung hindi ako pumirma? Ikaw. Mrs. Miller, ano ang ginagawa mo? Kung hindi siya makukulong, si Leo ang makukulong. Ethan, para kay Leo, para sa pamilyang ito, isakripisyo mo lang ang sarili mo ngayon. Lahat yumuko, kamay sa ulo. Officer, nahuli na ang kriminal. Ito ang ebidensya. Akala ko, pagkatapos kong makulong, masisira ang buhay ko. Pero sa kulungan, nakilala ko ang tagapagtaguyod ng buhay ko. Ang batang ito ay may pambihirang talento. Nakatadhana siyang maging dakila. Ang magaling na talentong hinahanap ko, dumating na. Gaya ng inaasahan, walang dumating para sunduin ako. Ethan, 10 taon na ang nakalipas, kaya kanilang ipadala sa kulungan. 10 taon pagkatapos. Ano pa ang aasahan mo? Ethan, 10 taon mo akong sinundan. Ang galing mo sa panloloko ay nalampasan na ang akin. Ngayon ang iyong ika-28 kaarawan. Paglabas mo, mamuhay ka ng maayos. Gamitin mo ang iyong kakayahan laban sa pagsusugal, upang ang mundo ay maging malaya sa pagsusugal. Maligayang kaarawan, Leo. Salamat sa inyong lahat. Salamat Mama at Papa. Leo, sabihin mo kay Mama kung ano ang birthday wish mo. Ibibigay lahat ni Mama. Leo, lumaki ka na. Mula ngayon, ang pamilya natin ay aasa na sa'yo. Leo, maligayang kaarawan.
Ang saya-saya. Pero sino ang nakakaalala na? Noong inampon si Leo, hindi niya alam ang sarili niyang kaarawan. Lagi niya itong ipinagdiriwang, kasama ko sa parehong araw. Ma, kontento na ako na ipinagdiriwang ninyo ang kaarawan ko. Ano pa bang regalo ang hihingin ko? Ay, ikaw talaga. Sanay ka lang maging matipid. May tao ba dyan? Ito, galing kay Mama para sa iyo. Ang Grand Estate Villa. Narito ang titulo ng ari-arian. Leo, bibigyan ka rin ni Papa ng bagong kotse. Ito ang limited edition ng McLaren na pinapangarap mo. Pinakiusapan ko pa ang isang tao na dalhin ito mula sa Switzerland para sa iyo. Ito ay isang limited edition na relo, ang paborito mong Jaguar Series. Gusto mo ba? Salamat, Mama at Papa. Salamat, Sofia. Napakabuti ninyo sa akin. Ang saya-saya ng party, ano? Bakit walang tumawag sa akin? Ethan. Ikaw. Nakalabas ka na sa kulungan. Nakalabas ka na sa kulungan at hindi ka man lang nagpalit ng damit? Ganyan ang suot mo. Ano ang gusto mong patunayan? Naghahanap ng simpatya. Malaki ka na. Hindi mo man lang kami sinabihan na nakalabas ka na sa kulungan. Napakawalang isip mo. Kakalabas ko lang sa kulungan. Wala akong ni isang pusin, lalong-lalo na cellphone. Paano ko kayo kukontakin? Pareho kami ng kaarawan, ni Leo. Ang cake na ito ay pangalan lang ng ampon ang nakasulat. Walang pakialam sa tunay na anak. Talaga kayong napakagaling kong pamilya. Tama. Kaarawan din ni Ethan ngayon. Tayo. Kuya. Nabalik ka na. Oo. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit ka nakulong. Ako. Dapat lang akong mamatay. Ako. Ah, Leo. Leo. Ayoko nang mabuhay. Ma. Kung sisisihin ako ni Kuya. Ako. Mamamatay na lang ako ngayon. Ako. Leo, huwag kang ganyan. Ethan, ano ba talaga ang gusto mo? Bumalik ka, sige. Pero bakit kailangan mong galitin ang kapatid mo? Alam mong may bipolar disorder siya. Sinusubukan mo ba siyang atakihin? Ha? Nakatayo lang ako rito nang hindi gumagalaw. Nag-inarte lang siya. Hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Ikaw. Paano ka naglakas loob? Sumasagot ka na rin sa nanay mo ngayon. Mukhang marami kang natutunang masamang ugali sa kulungan. Tatay, huwag niyo pong saktan ng kapatid ko. 10 taon siyang nagpagala-gala. Baka nakasalamuhan niya ang kung ano-anong masasamang tao. At dahil sa akin, nakulong siya ng 10 taon. Madali lang maliga ng landas. Huwag niyo po siyang sisihin. Ako po. Xiaoyi. Xiaoyi. Mayordomo. Bilisan mo, dalhin mo ang gamot. Xiaoyi. Bakit ka pa? Nakatayo dyan? Bilisan mo, bumaba ka muna sa basement. Ano ba ang ginagawa mo? Ah! 10 taon akong nakulong para kay Gaoyi. 10 taong kumakain ng tinapay. Pero kayo, ang sarap ng buhay nyo. May malalaking ulam. At king crab.
Sinisi ako ni kuya. Sabi niya, kasalanan ko raw lahat. Nahihiya ako sa sarili ko sa harap niya. Hindi na nga dapat ako nabubuhay. Gaujin, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Kailangan mo pa bang patayin ang kapatid mo para lang masatisfy ka? Jin, pakiusap, nagmamakaawa ako. Magtago ka muna sa basement para na rin sa pamilyang ito. Gaujin, makinig ka sa akin. Bumaba ka muna sa basement at magtago ka sandali. Ano man ang mangyari, pag-uusapan natin yan mamaya. Huwag mo nang pahirapan, ang nanay mo at ako ngayon. Mahirap ha? Kung gayon, huwag mong gawin. Gaujin, kakabalik mo pa lang. Gumagawa ka na agad ng gulo. Ito lang ba ang natutunan mo sa kulungan? Akala mo ba nag-aral ako sa ibang bansa? Kulungan yon. Ano naman ang matututunan ko doon? Mukhang 10 taon ka sa kulungan. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng patakaran ng pamilya Gao? Mayordomo, dalhin mo ang pamalo ng pamilya. Jin, pakiusap, humingi ka na ng tawad kay Ginoong Gao. Sumuko ka na, huwag kang magpakatanga. Ang pamalo ng pamilya na yan ay nakakamatay. Tatay, huwag niyo pong saktan ng kuya ko. Nakulong siya dahil sa akin. Siguradong galit na galit siya sa akin. Pero kung mamatay ako, mawawala ang galit niya. Anak ko, anong pinagsasabi mo? Kung mamatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Mabuti nga at pinapalo siya ng tatay mo. Mawawala ang lahat ng masasamang ugali na natutunan niya sa kulungan. Ngayon ako, ang iyong ama, ay gagamitin ang pamalo ng pamilya na ito para baguhin mo ng maayos ang masasamang ugali mo. Unang palo. Jin, pakiusap, mabilis kang lumuhad at humingi ng tawad kay Ginoong Gao. Huwag mo na siyang galitin ulit. Naglakas loob kang titigan ako. Huwag mong isipin na dahil nakulong ka, pwede ka nang maging walang batas, tama ba? Pangalawang palo. Palakasin mo pa, hindi ka ba pumayag? Ikaw na bata ka, sinusubukan mo ba? Baliktarin ang mundo. Sige. Ngayon, papaluin kita hanggang sa sumunod ka. Ikaw na walang utang na loob na anak, ikaw, naglakas loob kang lumaban. Ang unang suntok na ito ay pagbabayad ko sa pamilya Reyes para sa biyaya ng kapanganakan. Ang pangalawang suntok na ito ay pagbabayad ko sa pamilya Reyes para sa kabutihan ng pagpapalaki sa akin. Nababayaran ko na ang lahat ng utang ko. Naglakas loob ka pa ring hawakan ako. Baliw ba si Binatang Reyes? Naglakas loob siyang saktan si Ginoong Reyes. Maaari siyang mapatalsik sa pamilya. Tatay, huwag po kayong magalit. Siguro ay nagpadala lang si kuya sa bugso ng damdamin para lumaban. Huwag po ninyong sundin ang mga patakaran ng pamilya Reyes. At paalisin siya. Jin, bilisan mo. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ginoong Reyes. Nakulong ka na. Paglabas mo, iiwasan ka na sa lahat ng dako. Kung mapatalsik ka sa pamilya Reyes, magugutom ka hanggang mamatay. Jing, ang pagpaparusa sa iyo ng iyong ama ay dahil sa pagkadismaya niya. Para sa sarili mong kabutihan yan. Nagre-rebelde ka sa iyong mga magulang. Hindi ka ba natatakot sa ganti ng langit? Para sa sarili kong kabutihan. Kailan nyo ba talaga inalagaan ang kapakanan ko? Noong 8 taong gulang ako, kinidnap ako ng mga abdoktor. Nag-atubili kayong magbayad ng ransom. Pinagbantaan akong patayin ng mga kidnapper. Suwerte ako. At nakatakas ako. Naghirap ako ng 10 taon sa isang ampunan. Sa loob ng 10 taon na yon, sino sa inyo ang naghanap sa akin? Sino ang nagtanong man lang tungkol sa akin? Nang lumaki ako, nakauwi ako. Nang makilala ko ang gate ng pamilya Reyes at kung paano ito bumukas, pinagbintangan niyo ako para sa taong ito. 10 taon sa kulungan, 10 taon. Sa loob ng 10 taon na yon, sino sa inyo ang dumalaw sa akin? Patawad, Jin. Pero sa loob ng 10 taon na yon, hindi talaga kami makadalaw sa iyo. Hindi nga namin masabi ang pangalan mo sa bahay. Kung hindi, si Carlo, magkakaroon siya ng manat episode.
natin ngayon. Mahigpit ang mga inspection nitong mga nakaraang taon. Lahat ng sobra nating pera ay napunta sa kaarawan mo. Wala na tayong natitirang pera. Clara, ito ay isang kasino. Kung wala tayong pera, pwede tayong humiram. Ginang Leo, pwede ba kaming humiram ng chip sa inyo muna? Humiram. CJ, pero, kailangan ninyo ng kolateral. Walang problema. Bagamat nahihirapan ng Pamilya Gao, mayroon pa rin kami mga ari-arian. Gagamitin ko ang lahat ng ari-arian ng Pamilya Gao bilang collateral. 2 milyong piso. Sapat na ba yan? Sapat na. Higit pa sa sapat. Jin, ngayon ay talagang magsasaya na tayo, di ba? Yay, usapan ito ng matatanda. Hindi dapat makialam ang mga bata, kahit na kinamumuhian kita. Ayoko namang mawala pati pambili ng libingan ng matandang yan sa Pamilya Gao. Nakakasama ang sugal sa lahat. Umalis ka na lang. Hayaan mong maglaro si Ginoong Liu. Nakahiram na ako ng lahat ng chips. Bakit mo pa sinasabi sa akin yan ngayon? Natatakot ka ba? Jin, tingnan mong mabuti. Ito ang tinatawag na swallow skimming water. Ang bilis ang susi. Tatay, ayoko pong matuto nito. Kung hindi mo matututunan ito, paano mo susuportahan ang pamilya mo mamaya? Paano ka mabubuhay sa lipunan? Gusto kong maging security officer paglaki ko. Isang security officer. Para saan? Para arestuhin ang sarili mong tatay. Ha? Lahat ng nasa Pamilya Gao ay dapat matuto nito. Matututo ka ba? Ayoko. Hindi ko matututunan kahit patayin mo pa ako. Ikaw, ako. Kung tutuusin, ang mahal kong kapatid ay tila, hindi pa kailanman nagsusugal simula pagkabata. Sinabi sa akin ni tatay na noong bata ka pa, sinubukan kanyang turuan ng ilang trick pero talagang ayaw mong matuto. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong maging security officer. Jin, nanalo ka lang ng 6 na round. Puro swerte lang yan. Ang sugal ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kasanayan. Kung natatakot ka, hindi pa huli ang lahat para umalis ngayon. Jin. Profesional kami ni Yi. Hindi ka pa kailanman nagsusugal simula pagkabata, kaya tiyak na hindi ka namin kalaban. Hindi mo may iligtas ang babaeng ito. Ang mga mahihirap ay kailangan tanggapin ang kanilang kapalaran kapag natalo. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Hindi matatalo si Jin. Jin, huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang magsalita ng masama at magpatagal. Ipakita mo ang iyong mga baraha. Ganito ang pustahan ng bulat. Doble ba ito? Kuya, bulag kagad ang pastahan mo? Jane, hindi ka marunong maglaro ng baraha. Kapag may bagong kalaban, dapat ang unang 3 round ay bukas ang baraha para subukan at damahin sila. Sige. Yaw-yaw. Hindi ito ang oras para maging malambot ang puso. Sa pagpapatalo kay Jing ngayon, tinutulungan natin siya. Ang larong ito ng baraha ay nagiging interesante. Ano pa ang susubukan ko? Gusto mo akong talunin? Kung gayon, gamitin mo ang lahat ng ipon mo para buksan ang baraha ko. Buksan mo. Teka, ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? 10 milyong piso para sa isang round ng 3-card poker at bulag pa ang pastahan? Hindi ko pa nakita yan. Jing, sigurado ka bang ayaw mong tingnan ang baraha mo? Ano pa ang titingnan? Kahit paano ko tingnan, hindi ba 3 baraha lang yan?
Gao Yi. Xiao Yao Yao. Bubuksan mo ba o hindi? Nagbabluff ba siya? Mandaraya siya? Wala akong nakita. Baka nagbabluff lang siya. Sa atin. Hayaan na. Kaligtasan muna. Palitan muna natin ang baraha para makakuha ng 3 of a kind. Isang Perez. Bagay na bagay sa relasyon nila. Kuya, ang laki agad ng pastahan mo. Natatakot ako. Hold ako. Walang silbi. Sa ganyang kaliit na lakas ng loob, bakit ka pa pumunta rito? Para maglaro? Gao Jing, ngumingiti ka ng ganyan ngayon. Pero malapit ka nang umiyak ng kasing miserable. Jane. Bubuksan ko ang baraha mo. Bubuksan mo ang baraha ko. Mukhang malakas ang baraha mo kung gayon. Paumanhin, Jing. 10 taon kang nagpagala-gala. At 10 taon pa sa kulungan. Hindi mo lang naiintindihan ang komplikasyon ng mataas na lipunan. Ang kasino na ito, hindi natin kayang kalabanin sila. Paumanhin. Ang babaeng ito, hindi mo siya matutubos ngayon. Ngayon, kailangan mong matalo. Kuya, umalis na kayo. Huwag na kayong magsugal. Ang pagsusugal ay nakakasama sa iba at sa sarili. Xiaohua. Nagkamali ako. Patawad, kuya. Xiaohua. Nabulag lang ako. Gusto ko lang magsugal. Paumanhin. Xiaohua. Ang lalim ng pagmamahala ng magkapatid. Talagang nakakaantig. Teka. May mali. Chen Xiaodao. Bakit ka umiyak? Kuya. Hindi ko pa binubuksan ang baraha ko. Pigilan mo. Xiao Yao Yao. Tingnan mong mabuti. Naniniwala ka ba na ang huling baraha ko ay 5 para talunin ang 3 of a kind mo? Dalawa, tatlo, lima. Pagtaya sa triple. Ang posibilidad na makakuha ng 2, 3, 5 at triple sa isang kamay ay isa sa 100,000. Ganoon kalaki. Tayo. Nanalo. Imposible. 20 milyong piso? Paano ako natalo ng ganoon kalaki? Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya ko? Nandaya ka. Jin, talagang nandaya ka. Nakita ko kanina, ang kamay mo ay dumidikit sa tumpok ng baraha. Sabihin mo, anong daya ang ginamit mo para palitan ng 2, 3, 5 sa kamay mo? Sigurado ka? Ginang Liu. Ano ang parusa sa pandaraya sa kasino? Putulin ang isang kamay. Paano kung ang tao ay biktima ng paninira? Putulin ang 2 kamay. CJ. Ang lupit. Halika. Kapapan niyo ako. Kung mahuli niyo ako, aaminin kong talo ako. Pero kung wala kayong makita, ako ang puputol ng kamay mo. Kapkapan nyo siya. Ano ang kinatatakutan nyo? Kapkapan nyo siya. Kapkapan. Kapkapan. Sige na. Sige na. Kapkapan nyo siya. Ako. Pakita rin ng tapang. Mabuti. Ang round na ito
Ako ang bahala. Anak, sigurado ka ba? Lahat ito ay ari-arian ng pamilya ninyo. Jin, kailangan mong kumalma. Sa Sog-Alan, ang pagiging padalos-dalos ang pinakamalaking bawal. Jin, sumuko ka na lang. Kung titigil ka ngayon, pwede pa kaming magmakaawa kay Ginang Leo para sa iyo. Hihilingin namin na iligtas niya ang buhay mo. Tama na ang daldal. Nailagay ko na lahat ng taya ko. Ang taya mo ay sapat lang para ipakita ang baraha mo. Ipapakita mo ba? Ipapakita mo o hindi? Mabuti. Kung gayon, ipakita mo. Teka. Jin. Ako, si Liu Yuking. Tutulungan ko ang pamilya Gao na magdagdag ng isa pang taya. 60 milyong piso. Napakabukas palad ni Ginang Leo. Jin, mukhang hindi sapat ang taya mo para ipakita ang baraha natin. Ngayon, Jin, ito na ang huling pagkakataon mo para mabuhay. Mayroon kang 5 minuto. Jin, kung hindi ka makakakuha ng bagong taya, hindi mo maililigtas. Ang babaeng ito ang bunga ng pagsuway mo sa iyong mga magulang. Jin, matagal na kitang binalaan, naputulin ang ugnayan sa mga walang kwentang iyon mula sa ampunan, pero hindi ka nakinig. Ngayon, tingnan mo, nahila ka nila pababa, at sinira ang buhay mo. Huli na, para pagsisihan mo ngayon. Ginang Liu, itataya ko ang buhay ko para sa huling round. Ang taya ko ay ang buhay ko. itataya ang buhay mo? Ethan, ano ba ang halaga ng buhay mo? At itataya mo pa? Napakawalang kwenta niyan. Si Ginang Willow ay isang negosyante. Hindi siya gagawa ng ganyang emosyonal na kasunduan sa'yo. Ethan, lagi mong kinasusuklaman ng pagsusugal. Paano mo itataya ang sarili mong buhay? Dahil ayokong ang aking pinakamamahal na pamilya ay maging biktima ng larong ito. Kinasusuklaman ko ang pagsusugal, kaya sisirain ko ito. Ako, si Ethan, gagamitin ko ang aking buhay para protektahan sila. Ethan, ako ang nagpasok sa iyo dito. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo. Kuya, wag. Nakikiusap ako. Umalis na kayo. Kung mamatay ako, mamatay. Pero kayong dalawa ay may magandang kinabukasan pa. Nakikiusap ako. Huwag na kayong magsugal, okay? Ginang Willow, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Ay, sa totoo lang, ayoko sanang pumayag. Pero nang makita ko kayong dalawang magkapatid na nagkakaisa, talagang naantig ako. Ganito na lang, kayong dalawa ay nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Nakikita kong wala nang gaanong oras, kaya ako na ang magdedesisyon sa round na ito. Kayong dalawa ay sabay na magbukas ng baraha. Ano sa tingin mo? Isang buhay lang yan, Ethan. Sasama ang kapatid mo sa'yo. Buksan. Kung gayon, buksan. 3 alas. Isang straight flush. 3-8. Tinalo ang 3 of a kind. Naku po, ang galing ng 4 na kamay. 3 alas, isang straight flush, at isang 2, 3, 5 na tinalo, ang 3 of a kind. Paano tayo mananalo? Wala na tayong pag-asa. Paano natin ito mapapanalunan? Kuya, ano na ang gagamitin mo? Para talunin kami? Anak, binigyan ka namin ng pagkakataon ng iyong ama. Susuko ka pa rin ba? Ethan, lalabanan mo ang iyong mga magulang. Hindi pa sapat ang lakas ng iyong mga pakpak. Ethan, hindi na talaga kita matutulungan. Sino ang nagsabing talo ako? Hindi ko pa ipinapakita ang aking mga baraha.
Tama, isang pares ng 10. Tapos na, talagang tapos na ngayon. Sayang, ang gagaling pa naman nilang magkapatid. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Tumakbo na kayo. Xiaohua. Hindi ako aalis. Sa susunod na buhay. Magkapatid pa rin tayo. Mahal kong kuya. Ang galing mo talagang maglaro ng baraha. Isang pares ng 10. Ha ha ha. Anak, wala ka namang kakayahan. At naglakas loob ka pang maglaro ng baraha. Lahat. Nakikita nyo ba? Siya, ang pinakabayani kong kuya. 2 buhay. Ang itinaya sa isang pares ng 10. Ha 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 ha. Siya ang may gawa nito sa sarili niya. Anak, tandaan mo ito. Ang tunay na laro ay wala sa mesa. Sa ilalim ng mesa ng baraha, naroon ang isang tunay na hari. Kapag ikaw ay natuto kung kailan matalo, maiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng mandaya laban sa mga mandaraya. Tama ang guro, ang tunay na laro ay hindi kailanman nasa mesa ng baraha. Sadyang isinugal ko ang buhay ko, sadyang nagpatalo ako sa laro, para lang kayong lahat ay maging labis na kumpiyansa, at ipakita ang inyong tunay na kulay. Anak, sa buong buhay mo, nakatadhana kang maging talunan. Idiot ka na simula pagkabata, at idiot ka pa rin ngayon. Kinaiinisan ko talaga ang sarili ko. Hindi ko sana kayo ipinanganak. Kuya, bakit hindi ka lumuhod? At magmakaawa kay Boss Leo, baka kung sapat ang iyong sinseridad, si Boss Leo ay maging maawing at palayain ka. Gaujin, talo ka. Pustahan ay pustahan. Sino ang nagsabing talo ako? Ilalantad ko ang pandaraya. Silang 4, nandaya. Gaujin, anong pinagsasabi mo? Palagi akong naging matuwid na tao, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ginoong Leo, huwag po kayong maniwala sa kanya, nandito lang siya para manggulo. Jin, talo ay talo. Paano mo kami aakusahan ng pandaraya? Pamilya naman tayo, di ba? Gaujin, sigurado ka bang inaakusahan mo sila ng pandaraya? Kung totoo ngang nandaya sila, susundin natin ang mga patakaran. Pero kung sinisiraan mo lang sila, alam mo, ang kahihinatnan. Sigurado ako. Siyaw yaw yaw, ang Heavenly Maiden Scattering Flowers na trick. Mga baraha na nakatago sa manggas niya. Tingnan ang manggas niya. Boss, meron po. Gao Shiguang. Ang Black Dragon Staring Water na trick. Nagpapalit ng baraha gamit ang hintuturo at gitnang daliri. Tingnan ang laylayan ng pantalon niya. Boss, meron po. Talaga? Meron nga. Siyan Sinyon. Ang Phoenix Nodding na trick. Minamarkahan ang likod ng mga baraha gamit ang kuko niya. Tingnan ang mga kuko niya. Boss, meron po. Gao Yi. Ikaw at Sixiao Yao Yao ay nagpapalitan ng tingin, nagbibigay ng senyales. Tingnan ang panloob na bulsa niya. Boss, meron po. Isang signal transmitter. Napaka-amateurish. Ito, Diyos ko, nandaya silang 4, kaya pala ang gaganda ng barahan nila. Walang hiya, talagang walang hiya. Mga tanga. Ipinapahayag ko na ang 4 na miyembro ng pamilya Gao ay nandaya. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ayon sa mga patakaran, lahat ng chips ay mapupunta kay Ethan. Ang pares na ito ng 10 ay regalo ko sa iyo. 10 taon ng pag-alagala. 10 taon ng di makatarungang pagkakakulong. Sa loob ng 10 taong ito, araw-araw, bawat sandali, ang tanging iniisip ko ay ang sandaling ito. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Ethan, ligtas na ba kaming 3? Ngayon,
Kapatid, ligtas na tayo ngayon. Juro. Pero ayaw ko pa rin magsugal. At ayaw ko rin mandaya para manalo. Baliw na bata. Kapag ginamit mo ang iyong kasanayan sa pandaraya para protektahan ang mga taong gusto mong protektahan, hindi mo na kamumuhian ang pandaraya para manalo. Ayon sa mga patakaran, ang mga nandaya ay puputulan ng kamay. Ginang Leo, hindi ba ito ang teritoryo mo? Dumating din kami para tulungan ka. Paano kung palayain mo na lang kami? Palayain kayo. Depende yan. Kung gugustuhin ni Ethan. Kung gayon, wala akong pagpipilian kundi maglaro. Layunan. Ikaw na ang saradong disipulo ng hari ng mga mandaraya, si Huang Shihu. Kailangan mo pa ba akong mag-set up ng laro para sa iyo? CJ. Makipaglaro ka sa akin. At pagsisisihan mo ito. Ethan. Nagkamali ako, Ethan. Talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ako. Pakiusap, Ethan. Anak, alam din ni tatay na nagkamali siya. Ethan, takot si nanay sa sakit. Humihingi ng tawad si nanay sa iyo. Pakiusap. Anak, talagang alam ni tatay na nagkamali siya. Ang mga pagkakamali ko, kahit kamatayan ay hindi sapat para pagbayaran ng mga ito. Pakiusap, patawarin mo lang si tatay sa isang beses na ito. Jin, kasalanan lahat ni nanay. Nagkamali si nanay. Saktan mo ako, sigawan mo ako, kahit anong gusto mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ako, ha? Kuya Jin. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Kuya, isa lang akong aso. Huwag mong putulin ang kamay ko. Ako ay baboy. Ako ay isang walang hiya. Ako ang aso mo. Jin, Kuya. Kuya Jin, lumuluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. 10 taon na ang nakalipas. Nagkamali ako. Minamaliit kita. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, ang nangyari na ay hindi na mababago. Kung galit ka sa akin, putulin mo ang kamay ko. Tinatanggap ko ang parusa. Ang pamilyang ito ay talagang nakakahiya. Tingnan mo si Ethan. Parang aso siya. Ito ang tinatawag na karma. Kuya Jin. Ganito na sila. Kuya Jin, tingnan mo. Ayos na ako ngayon. At, nawala na ang lahat sa kanila. Pakiusap, pakawalan mo na sila, ha? Ayokong maging katulad kanila. Mabubuhay ka. Pero dugo sa dugo. Nandaya ka. 2 milyong piso para sa isang kamay. 8 milyong piso lahat-lahat. Walang bawas kahit 1 sentimo. Ano? 8 milyong piso. Lahat ng pera ng pamilya Gao ay nasa mesa ng sugalan na ito at ngayon humihingi ka pa sa amin ng isa pang 8 milyon? Gusto mo ba akong patayin? Anak na walang utang na loob, gusto mo ba kaming patayin? Jin. Tao ka pa ba? Pamilya tayo. Pamilya. Jin, ako ang sarili mong tatay. Pinagpalaki kita mula pagkabata. Ganyan mo ako tratuhin. Jin, nakikita kita bilang isang anak na walang utang na loob na lumalamon ng tao. Kung wala ang pamilyang ito, paano mo nakamit ang narating mo ngayon? Kuya. Paano mo nagawa ito? Kahit hindi man ako kadugo mo, pero sina tatay at nanay ay kadugo mo. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Gusto mo ba kaming pilitin sa kamatayan? Kanina lang, pinagbabantaan niya silang papatayin. Tapos ngayon, pamilya na ang pinag-uusapan niya. Ang hipokrito. Kanina lang, nagmamakaawa siya. Tapos ngayon, lumalaban na. Dugong buo. Pamilya.
Noong pinilit nyo ang isang 18 taong gulang na magre-edukasyon noon, naisip nyo ba ang dugong buo? Naisip nyo ba ang pamilya? Ano ang tingin nyo sa akin? Isang scapegoat, isang kasangkapan. 10 taon, buong 10 taon, nabuhay ako sa impyernong lugar, pinahirapan at pinilit. Nasaan kayo noon? At ngayon, pinag-uusapan nyo sa akin ang pamilya. Boss Liu, pakiusap. Ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya Gao. I-liquidate ang lahat. Gawin mo na ngayon. Huwag. Iproseso agad lahat ng ari-arian sa pangalan ni Gao Shiguang, mga luxury car, ari-arian, shares. Ay liquidate ang lahat. Kayo, kalagarin niyo sila palabas. Ibigay ang lahat ng kanilang mahahalagang bagay kay Ginoong Gao. Opo. Gao Jin, kinamumuhian kita. Ano ang ginagawa mo? Gao Jin. Gao Jin. Narito ang 8 milyong piso. Ililipat ko ang pera mula sa lamesa ng sugal sa iyong account. Hindi naman ganoon kalinis ang perang yan. Maliban sa bahagi mo at sa 8 milyong piso ko rito. Ang natitira. Pakidonate na lang sa ampunan para sa akin. Lumaki ako sa ampunan. Ituring mo na lang itong paraan ko ng pagtanaw ng utang na loob sa kanila. CJ. Jin, ang galing mo. Jin, ang astig mo. Ang 8 milyong pisong ito ay ang perang binayaran ng mga taong yon para iligtas ang kanilang buhay. Pero para sa akin, ito ang perang panligtas buhay ni Xiaohua. Ito ang pag-asa namin para sa isang bagong simula. Hello. Pakiayos ang pinakamagandang paggamot para kay Chen Xiaohua. Huwag magtipid. Sir, kayo po ba ay... Bayad sa paggamot. Sapat na ba ang 8 milyong piso? Sir, itong 8 milyong piso ay napakalaki. Kami. Isang pangako lang ang gusto ko. Gamitin ang pinakamahusay na gamot, ang pinakamahusay na kagamitan, ang pinakamahusay na pangkat ng mga eksperto. Ganap na pagalingin siya para sa akin, hayaan siyang mamuhay ng malusog. Nabuhay. Siya ang nag-iisa kong kapatid. Siya ang pinakamahalagang ilaw na mayroon ako sa malamig na mundong ito. Sige. Jin. Para sa akin. Dinala mo ang lahat ng kabayaran mula sa pamilya Gao. Iyon ay pinaghirapan mo ng iyong buhay. Hindi ito sulit para sa akin. Isa lang akong pabigat na mamamatay na. Hihilahin ko lang kayo ng kapatid ko pababa. Ano ang sinasabi mo? Xiaohua. 20 taon na ang nakalipas nang makilala ko kayo ng kapatid mo. Doon ko unang naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Ikaw at si Xiao Dao lang ang pamilya ko sa mundong ito. Kaya, para sa iyo, para sa pamilya natin, kahit 8 milyong piso pa, o 80 milyong piso, handa akong gawin. Dahil kayong dalawa lang. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundong ito. Xiaohua, makinig ka sa akin at magpagaling ka. Nangangako ako na wala nang sinuman ang makakasakit sa iyo. Wala nang sinuman ang makakapagpaiyak sa iyo. Poprotektahan ko kayo. Ni Xiao Dao ng aking buhay. Tayong tatlo ay pamilya. Magpakailanman na pamilya. Jin. Hindi ka panipaniwala. Ang kondisyon ng babae ay mas mahusay kaysa sa inaasahan namin. Ang bihirang malignanteng tumor na ito ay karaniwang may survival rate na mas mababa sa 5%. Ngunit ang tugon ng kanyang katawan at ang tagumpay ng operasyon ay lumampas sa 75%. Ito ay simpleng, isang medikal na himala. Talaga? Ligtas na ba talaga siya?
Salamat sa Diyos. Sa wakas, hustisya. Kuya, huwag kang umiyak. Hindi ako nasasaktan. Kasalanan mo ang lahat. Sinira mo ang aming pamilya. Huwag mo kaming sisihin. Hindi ka rin ba? Naging sakin, sino ang nagsabing gawin? Scapegoat si Gao Jin. Para pakalmahin ang galit ni Liu Yuqing. Ngayon kami ang sinisisi mo. Wala kang silbi. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Yaw yaw. Pabigat ba ako sa pamilyang ito? Ito ang kabayaran sa aking mga pagkakamali. Sampung taon. Mula nang lumabas ako sa bilangguan. Ngayon ko lang naramdaman kung ano talaga ang kaligayahan. Hindi ito ang kilig ng paghihiganti, hindi ang kasiyahan ng pera, kundi ang kapayapaan ng isip na nagmumula sa kaligtasan ng pamilya. Jin, Jin, iniligtas mo kami, ako at ang kapatid ko. Ang aming buhay ay ibinigay mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ito sa buhay ko. Ako, si Chen Xiaodao, ay sumusumpa na magtatrabaho ako ng parang kalabaw, dadaan sa apoy at tubig. Para suklian ang iyong biyaya sa pagliligtas ng buhay. Xiao daw, tumayo, Ayoko. bumangon ka. Magkapatid tayo, huwag kang ganyan. Xiao daw, tayo ay magkadugo. Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa pagbabayad? 20 taon na ang nakalipas, sa ampunan. Ikaw at si Xiaohua ang nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay. Pamilya tayo. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. kuya. Sa wakas, umiti ka na. Ito ang pinakamainit na ngiti na nakita ko sa loob ng mahigit isang dekada. Akala ko hindi na kita makikitang umiti ng ganyan ulit. Akala ko ang puso mo ay mananatiling nagyelo dahil sa galit. Ang galing. Ayos na ang lahat ngayon, kuya. Ayos na ang lahat. Ayos din ako. Baliw na babae. Kung nandyan kayong dalawa. Paano ako, hindi ngingiti? Kayo ang pinakamainit na ilaw sa madilim kong buhay. Gao Jin, Sino ka? ang pangalan ko ay Long Wei. Kailangan kitang kausapin. Nakakulong ako. Wala na tayong pag-uusapan. Huwag kang kabahan. Hindi kita rito para arestuhin. Alam ko. Sinusubukan mong pagalingin ang kapatid mo. Na hindi madali. Alam ko rin. Na iniligtas mo. Ang isa sa aming mga kapatid sa kulungan. Si Matandang Liu. Kumusta siya? Ayos na ayos siya. Na-promote siya. Siya na ngayon ang deputy captain. Madalas kanyang binabanggit. Si Matandang Leo ay isang undercover agent. Gao Jin, nandito ako ngayon dahil kailangan namin ng tulong mo. Isa lang akong dating preso na may record. Anong tulong ang kailangan mo sa akin? Dahil sa dahilan na yan, kailangan namin ng isang tao na tulad mo. At inimbestigahan ka namin. Mayroon kang matinding katarungan at magaling ka sa card tricks. Ang mga chismis sa kulungan ay hindi laging totoo. Ang underground gambling syndicate ay lalong lumalaganap. Hindi natin sila kayang pasukin sa mga nakasanayang paraan. Tingnan mo to. Naglalabas sila ng 10-10 bilyon na piso bawat taon.
Sa likod nito, ay isang malaking criminal network. Gusto mong mag-undercover ako? Gusto mong magpanggap ako? Oo, Pumapayag ako dyan. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para makabawi ako. Pero kailangan mo pumayag sa dalawang kondisyon. sabihin mo, Una, tiyakin ang kaligtasan nina Ethan at Paul. Ganap na kaligtasan. walang problema. Magtatalaga ako ng espesyal na tauhan para protektahan sila. Pangalawa, gusto kong ayusin ang aking mga kilos ng nakapag-isa. Hindi mo ako maaaring pilitin na gumawa ng anuman. Sige. Heto, kunin mo ito. Ito ang pinakabagong satellite camera at recording device. Ito ay waterproof at anti-magnetic. Mananatili tayong nakikipag-ugnayan sa lahat ng oras. Paano kung mahuli ako? Gagawin namin ang lahat para iligtas ka. Pero, may panganib talaga. Kailangan mong maging handa sa isip. Kailan ako magsisimula? Sa susunod na buwan, ang kompetisyon ng hari ng mga sugarol. Naghahanda kaming isara ang kaso. Kung gayon, narinig kong natalo ka kay Kevin. At sino ka? Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na baligtarin ang sitwasyon. Master Huang, ang hari ng sugal. Isang lumang karibal. Natalo ako sa kanya noon. Ngayon, gagamitin ko ang kanyang apprentice, si Kevin, para patunayan na ang aking kasanayan sa baraha ang pinakamalakas. Ano? Si Kevin ay apprentice ni Master Huang. Ito. Kaya pala talo na talo tayo. Nakaharap mo na ang hari ng sugal, si Master Huang. Kung gayon, sino ka ba talaga? Hey. Tawagin mo lang akong Ginoong Wang. Paul, maaari kitang sanayin para maging hari ng sugal at talunin si Kevin. Bilang kapalit, bibigyan kita ng pagkakataon para makaganti. Ha. Matutulungan mo ba talaga akong lampasan si Kevin? Ang aking kasanayan sa baraha ay mas higit pa kaysa kay Master Wang. Master, tanggapin mo po ang paggalang ng iyong apprentice. Clara, magiging mahirap ka ba habang buhay? Salamat, Master Wang. Ha. Napakagaling. Kevin, sa pagkakataong ito, lubusan kitang sisirain. Ha. Dapat nating pagbayarin ang taong iyon. Ipaalam sa kanya ang kahihinatnan ng pagtataksil sa kanyang pamilya. Kuya, sa pagkakataong ito, sa wakas, ikaw naman ang Titan Gala sa akin, ang King of Gamblers Tournament. Ang pagkakataon natin para tuluyan siyang tapusin. Pinirmahan ka namin para lumahok sa kompetisyong ito bilang magkapatid na duo. Sino ang partner ko? Pwede kang pumili ng sarili mong partner, isang taong pinagkakatiwalaan mo. May naiisip na ako. Jin, pwede ba akong maging partner mo? Isa lang akong delivery guy. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin at ako na ang bahala sa iba pa. Kung gayon, gusto ko ring sumama. Kaya kong gumawa ng data analysis para sa iyo mula sa labas ng venue. Hindi pwede. Kakaopera mo lang, kakayanin ba ng katawan mo? Walang problema. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Ang katawan ko ay gumaling ng napakabilis. At kaya ko ring gamitin ang probability theory at statistics na natutunan natin sa ating major para tulungan ka. Kahit hindi ko naiintindihan ang card tricks, kaya kong gamitin ang math para makahanap ng patterns. Xiaohua, hindi ka naman nakapag-aral kahit isang araw sa buhay mo at talagang self-taught ka sa probability theory. Kurso yan sa doktorado. Self-taught ko rin yan. Pero ang pag-aaral ng math ay talagang kapaki-pakinabang. Tingnan mo, kahit hindi ko naiintindihan ang card tricks, kaya kong gamitin ang math para suriin ang posibilidad ng panalo o talo. Makakatulong din yan sa iyo. Dagdag pa, kaya kitang alagaan. Tulad ng babaeng manager ng isang baseball team sa isang drama.
Hahaha. Sige na nga. Tayong tatlo ang pupunta. Tara. Terra. Eldeneth, Masyadong mabagal. Ulitin mo. Oh. Ang galaw na ito ay tinatawag na Ghostly Card Swap. Ito ay isang bagong card trick na maingat kong binuo sa loob ng maraming taon. Tiyak na hindi pa ito nakita ni Master Wang. Haha. Napakagaling. Pero dapat mong tandaan, ngayon man o sa hinaharap, ang inyong mga pagkakakilanlan ay ibinigay ko. Kung gayon, Ginoong Wang Jing, may kailangan pa po ba kayo? Gumawa ng bagong ulat tungkol kay Gao Jin. Kailangan kong malaman ang kanyang mga kahinaan. Ang susi ay hindi kung paano mandaya, kundi kung paano ilantad ang mga daya ng kalaban. Tandaan, gaano man katalino ang isang trick, magkakaroon ito ng mga depekto. Huwag kang mag-alala, Jin. Tiyak na hindi kita pipigilan. Hoy! Jin, magpahinga ka. Xiaohua, Eldeneth, ano ang pinag-aralan mo? functional analysis. Sa pamamagitan nito, mas matutulungan ko, kayo at ang kapatid ko. Xiaohua, ang galing mo. Inaalagaan mo kami at nag-aaral ka pa rin. Jin, ayokong maging pabigat sa'yo. Gusto ko ring ipagmalaki mo. Ako. Jin, mukhang nakakatakot silang lahat. Kung mas magarbo sila, mas karaniwan ang kanilang mga kakayahan. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa King of Gamblers Championship. Idinedeklara ko na ang kompetisyon. Opisyal na, bukas. Nais kong magkaroon kayo ng magandang oras at mahusay na pagganap. Susunod, i-aanunsyo ko. Ang unang round, 16 laban sa 8, 8 laban sa kabuuan. Pagkatapos ng ikalawang round, 8 laban sa 4, 4 na laban. Ang ikatlong round, semifinals, 4 laban sa 2, 2 laban. At ang ikaapat na round, ang championship. Maligayang pagdating sa ating mga kalahok. Lumabas kayo. Kayo dalawa ay out. Umalis na kayo. Eli Manado. Sige. Guro, ang mga kalaban natin para sa final bukas ay sina Gao Jin at Chen Xiaodao. Mabuti. Ang panganay na disipulo ni Huang Shiho ay sa wakas haharapin ang kanyang pinakapaboritong pangalawang disipulo.
Sa pagkakataong ito, kailangan nating pabagsakin ng tuluyan ang walang utang na loob na lobo. Sigaw Jin. Hayaan siyang malaman ang kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya. Jin, tingnan mo. Ang data ni na Ethan at Chloe, hindi ba't masyadong perpekto? Ano ang ibig mong sabihin? Sa estatistika, ang normal na laro ay laging may random na resulta. Pero ang data nila ay bumubuo ng perpektong parabola. Minanipula ito. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kung ang ganitong uri ng posibilidad ay nangyari, isa lang ang paliwanag may tumutulong sa kanila. Ha? Alex, kung gayon bukas, mananalo pa ba tayo? Ano man ang sa buwatan, kailangan nating manalo. Dahil ito ang tadhana. Guro. Bakit kayo narito? Hahaha. Jin. Kakalabas ko lang sa kulungan. Pinuntahan kita. Guru Huang. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ha ha ha. Sino ka? Siya. Lene. Ang pangalan niya ay Jing. Isa siya sa aking mga nakakadismayang disipulo. At isa ring taksil. Guru, mabuti at dumating kayo ngayon. Sasabihin ko sana, sa harap ninyo, naturuan ng leksyon, ang walang utang na loob na ito. Ganoon ba? Walang alam. Kung walang alam ako o hindi, hindi ko alam. Magharap tayo, sa labanan. Ha ha ha. Jin, 10 taon. Ngayon, ipapakita ko sa buong mundo na mas mahusay ako kaysa sayo. Ano ang nangyayari? Ito ay away ng magkakapatid sa disipulo at labanan ng pamilya. Ang galing. Mas kapanapanabik pa ito kaysa sa pelikula. Tingnan nyo. Ang tingin ni Yi ay halos nakamamatay. Yay! Hayaan mong makita, ng walang utang na loob na ito, kung gaano kakalakas. Hayaan mong malaman niya ang kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya. Siguro Huang, ang hari ng pagsusugal, ay narito para suportahan si Jin. Talagang lumaki na si Jin. Ang King of Gamblers Championship ay opisyal nang nagsisimula. Ang larong ito ay best of 5. Guru, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pagsusugal. Jane, ang tagal na. Hindi ko inaasahan na ganoon ka na pala kinain ng kasakiman. Talagang binigo mo ako. Kasakiman? Hindi ba't ang kasakiman ang pinakamalaking puwersang nagtutulak sa katauhan? Hoy, guro, baka hindi nyo alam. Ito ang disipulo ko, si Yi. Naituro ko na sa kanya ang aking pinakamalakas na teknik. At ang kanyang nakababatang disipulo. Tiyak na matatalo siya nito. Ngayon, ako, si Jing, ay ipapaalam sa inyo na nagkamali kayo sa paghusga sa akin. Ako lang, ang karapat-dapat na maging tunay ninyong disipulo. Guro, huwag po kayong mag-alala. May kasabihan, ang kabutihan ay nagtatagumpay laban sa kasamaan. Magandang panimulang kamay. Karamihan ay mga tayo ng karakter. Maaaring isaalang-alang ang pagkuha ng lahat ng isang suite. Ngunit, mag-ingat sa kooperasyon ni Nai at Jane. Masyadong kalat ang aking kamay. Jin, kailangan mo akong gabayan. Si Jin, napaka-maingat niya. Kailangan nating magplano ng maingat. Hayaan muna nating si Yi ang sumubok.
Ang panimulang kamay ay mga tile ng karakter at kawayan, 2 suit. At lahat sila ay napakalinis. Kung susundin ko ang gabay ng master, panalo na ang round na ito. Pandadaya sa kamay. Kapag hindi nakatingin ang kalaban mo, papalitan mo ang iyong kamay, palitan ang walang silbing baraha ng mga inihandang kapakipakinabang. Lene. Ang mga barahang pinalitan niya, base sa kanyang galaw, ay dapat mga tile ng karakter. Tama na. Eric, hindi ka pa ba nagsasawa sa paglalaro? Ethan, ano? Ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tingin mo ba ay tanga ako? Silangan. Nabubuo na ang mga tile ng karakter. Una, alisin ang mga walang silbing tile ng kawayan. Nagpapahiwatig ba si Ethan ng isang bagay kanina? Paano ako makikipagtulungan? Mukhang si Ethan ay naghahanda. Para sa mga tile ng karakter, dapat tayong mag-ingat. Walang silbi. Hinog na ang mga kondisyon. Ano pa ang hinihintay mo? Mahusay. Ngayon mayroon na akong sunod-sunod na 5, 6, 7, 8, 9 na mga tile ng karakter. At isang sunod-sunod na 3, 4, 5, 6 na mga tile ng bilog. Ang maestro ay talagang kahanga-hanga. Hindi masama ang kamay. Ngunit ang kanilang pagtutulungan ay masyadong walang putol. 2 beses kumurap si James kanina. At agad na inayos ni Eric ang kanyang posisyon. May mali. Masyadong kalat ang kamay ko. Masama ito. Hihilahin ko pababa si Ethan. Naghahanda si Ethan para sa mga tile ng karakter. Ang aking nakababatang kapatid ay mayroon lamang ganito par aming kasanayan. Dapat siyang matalo. Perpekto. Halos nabuo na ang mga tile ng karakter at bilog. Ang pagtutulungan ng maestro ay napakagaling. Si Ethan ay tiyak na matatalo sa pagkakataong ito. Ang dalawang ito ay talagang bihasa. Ang bilis ng kanilang paglalaro ng baraha at ritmo ay perpektong magkasabay. Lalo na si Eric. Hindi ito paglalaro ng baraha. Parang nagpe-perform ng magic. Tingnan mo. Ang kanilang pagtingin sa isa't isa ay napakadalas. Nagtutulungan sila na parang matagal nang magkasama. Ang batang si Eric ay sa wakas nagbigay sa akin ng pagmamalaki. Ganap niyang sinusupil si Ethan. At sino sa tingin mo ang nagpalaki sa kanya? Matatalo si Ethan. Bakit hindi siya tumutulong kay Ethan?
Sa tuwing bubunot si Victor ng baraha, tinatapik niya ang mesa, gamit ang kanyang kanang hinlalaki. Agad namang, inaayos ni Arthur ang kanyang kamay. Ito ay isang lihim na senyales. Nagpapalitan sila ng impormasyon tungkol sa kanilang mga baraha. Tama na. Dahil natuklasan ko ang kanilang pattern ng kooperasyon, dapat kong guluhin ang kanilang psikolohikal na estado. Si Arthur, ang taong iyon, ay ang pinaka-emosyonal. Arthur, talagang nagdusa ka sa lahat ng mga taong ito. Isa ka lang walang kwentang, tao na walang sinumang may gusto. Maswerte ka lang na nakapasok sa pamilya Gao at naging ampon sa loob ng ilang taon. Bakit ka laging nagpapapansin, nagpapakitang gilas? Ano ang gusto mong patunayan? Naku, bakit ang taon-una na ito ay madaling mapuko? Ang mga walang kakayahan lang, ang patuloy na sumusubok na patunayan ang kanilang sarili. Arthur, may gusto akong sabihin sa iyo. Ikaw ang tunay na pasanin ng pamilya Gao. Isa ka lang laruan na ibinigay sa akin ni nanay at tatay para patatagin ang aking kalooban. Ethan, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang talunan na inabandonan ng lahat. Magandang kamay. Ang galing ni Ethan. Ilang salita lang, napilitan ng ipakita ni Arthur ang kanyang baraha. Gumamit si Ethan ng pagpukaw. Nakita mo na ang baraha ko. Ethan, lalaro ako nang nakabukas ang baraha ko. At hindi mo pa rin ako matatalo. Naku po, perpektong baraha. Napakagandang baraha. Idineklara niyang panalo siya. Sinasadya niyang ipakita ang kanyang baraha. Hindi, tingnan mo ang kanyang ekspresyon. Malinaw na, nawalan siya ng kontrol. Arthur, ang pinakabawal sa mesa ng baraha ay ang pagiging emosyonal. Ang iyong bipolar disorder ay papatay sa iyo sa lalong madaling panahon. Umupo ka. Nakita na ng lahat ang iyong mga baraha. Ang taong ito, ngayon, ang aming diskarte, ay ganap ng nakalantad. Tapos na, galit si Master. Maging prangka ako. Ethan, bukas, gagabayan kita kung paano maglaro at dapat ganoon ang paglalaro mo. Kung maglakas loob kang magulo, ang kaluwalhatian ng apat sa inyo ay magiging tulad ng pitch na ito. Ganap na lalamunin ko. Huwag kang mag-alala, Master. Sa final bukas, magiging aso mo ako. Kung saan ka tumuro. Kakagaten ko. Kung matalo tayo, lahat tayo ay mapapahamak. Ethan, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, hindi ka pa rin nagbabago, kahit kaunti. Napaka-emosyonal pa rin. Ang iyong mental fortitude ay napakahina pa rin. Buti na lang noon, ako ang nakulong para sa'yo. Kung hindi ang isang tulad mo, ay hindi makakaligtas ng 3 araw sa bilangguan. Tinatawag mo akong basura. Kung gayon, ano ka? Ikaw ay isang lalaki na hindi man lang makontrol ang sarili, baraha. Sadyang, ipinakita ko sa'yo. Nanalo ako. Kevin, nakita mo ba? Nanalo ako. Sino ang walang silbi? Ikaw ang walang silbi. Ethan, nanalo ka lang ng isang round. Kumalma ka. Bilang isang sugarol, ngunit nawawala ng kontrol sa iyong emosyon. Mamaya si Ethan ay dapat matalo. Tapos na ang unang round. Panalo sina Victor at Ethan. Master, nakita mo? Mas malakas pa rin ako kaysa sa nakababata kong kapatid. Kevin, sinabi ko na sa'yo dati. Ang pinakamataas na antas ng pagsusugat ay hindi ang manalo, kundi ang malaman kung kailan titigil. Nakakalungkot. Ang simpleng katotohanan na yon, may mga tao na hindi lang matuto.
Malapit nang magsimula ang ikalawang round. Mas lalong tumitindi ang tensyon. Kahit nakalat-kalat ang kamay na ito, magagamit pa rin. Sabi ni Master, ang hari ng pagsusugal ay hindi na nanalo sa pandaraya, kundi sa karunungan. Sa pamamagitan ng pagsasaulo ng mga baraha at pagkalkula ng probabilidad, paghula sa mga barahang kailangan ng kalaban, at pagkontrol sa ritmo ng laro. Una, subukan natin ang kanilang pangangailangan sa mga character types. Ang kanilang mga ekspresyon, ang magbubunyag ng kanilang mga uri ng baraha na kailangan. Nagka-hurt si Jing. Nakikisabay din ako. Sana tama ang galaw na ito. Ano ang ginagawa ni Jin? Bakit bigla siyang naging agresibo? Ang mga galaw niya ay walang pattern. Itinatago niya ang kanyang diskarte. Ang estilo ng paglalaro ni Jin, bakit nagbago? May, napansin ba siya? Lintik. Sobrang pressured ako ngayon. Mag-ingat. Seryoso na siya. Lintik. Nagbibilang ng baraha ang taong ito. Kaya pala inasar niya si Yi kanina. Gusto niyang kontrolin ang ritmo para guluhin ang aming teamwork. Mabuti. Hayaan siyang makita. Ang tunay kong lakas. Lintik. Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko, pati mata ni Master, nagiging tense. Talaga bang, ganoong kagaling si Jing? Jing, kahit hindi kasing galing ng kay ang aking kakayahan, siguradong, makikipagtulungan ako sa iyo ng maayos. Si Blade ay ganyan na simula pa noong bata. Kapag mas minamaliit siya ng iba, mas gusto niyang patunayan ang sarili. Ang di sumusukong espiritu na ito, ay eksaktong kailangan ko. Blade, humalma ka. Huwag kang malinlang ng kanilang mga mapanlinlang na galaw. Gagamitin natin ang pinakasimpleng paraan para talunin ang pinakakomplikadong plano. Si Jin ang idolo ko, mula pa noong bata ako. Ngayon, kailangan niya ako. Hindi ko talaga siya pwedeng biguin. Bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Ang batang iyon, si Blade, mas matatag na ngayon ang laro. Tingnan mo, iba na ang tingin ni Jin. Parang nagkaroon siya ng kaliwanagan. Si Jin, dati parang baguhan lang. Ngayon, paano siya biglang naging parang master na nagtatago ng tunay niyang kakayahan? Yay, gago ka. Huwag kang maging pabaya. Mag-ingat ka. Ang galaw na pagnanakaw ng langit at pagpapalit ng araw ay ang signature trick ni Master. Hindi ito makikita ni Jin. Kapag nanalo ako sa malaking kamay na ito, tingnan natin kung maglakas loob pa siyang maging mayabang. Oh, yeah. Ang pinakamalaking bawal kapag nandadaya ay ang magpanik. Yay! Ang pulang dragon na yon, kinuha mo sa manggas mo, hindi ba? Pagnanakaw ng langit at pagpapalit ng araw. Hindi ka pa sapat ang galing. Naku po, nandaya si Yi. Alam ko na, paano ba naman lagi? Maganda ang mga baraha niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ako. Tahimik. Gao Jin. Sigurado ka bang nandadaya si Gao Yi? Kung oo, magsisimula kami ng investigasyon. Ako, hindi ako nandadaya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang maglaro ng kaunti pa. Wang Jing, Gao Yi, ngayon sasabihin ko sa inyo, ang hari ng sugal ay hindi na nanalo sa pandaraya. Nanalo siya sa talino. Kaya ko pa ring manalo ng hindi nandadaya. Gao Jin, huwag kang masyadong magyabang. Ang laro ay nagsisimula pa lang.
Mabilis na tumataas ang winning rate ni Gao Jin. Batay sa mga kamay na nilaro, malinaw na may depekto ang kooperasyon ni Nagawi at Wang Jing. Ayon sa kasalukuyang takbo at daloy ng laro, ang probability model na nabuo kung patuloy na maglalaro si Gao Jin sa ganitong bilis. Kung gayon ay mayroon silang 73.6% na porsyentong tsansa na manalo at ang probabilidad na ito ay patuloy na tumataas. Ang swale na anak na ito, wala bang mata ang langit? Paano mananalo ang anak na ito na walang utang na loob? Tapos na, kung matalo si Gao Yi, tunay na tapos na ang pamilya natin. Mabuti kung manalo si Gao Jin. Kung manalo siya, dapat matapos na ang lahat ng ito. Panalo ako. Tapos na ang ikalawang round. Nakabawi ng isang round. Sina Gao Jin at Xiao Dao. Gao Jin, nanalo tayo. Nagawa ko. Nanalo ka lang ng isang round. Sa ikatlong round, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na galing sa pagsusugal. Imposible ito. Gao Jin, hindi ako matatalo sa'yo. Ito na ang huling round. Maglaban tayo ng patas, at tingnan natin kung sino ang mananalo. Hindi lang sa mesa ng baraha, nangyayari ang pandaraya. Pinilit mo ako. Nauuhaw ako. Maghain ng tsaa. Ang galing. Mananalo ako sa kamay na to. Matutuwa si Ethan pag nakita niya to. Xiao Dao. Anong nangyari? Ethan, tulungan mo ako. Kuya, Xiao Dao. Ayos ka lang ba? Nangingitim ang labi ni Xiao Dao. Lumalaki ang mga pupil niya. Mga sintomas yan ng pagkalason. Sino? Sino ang lumason sa kapatid ko? Ethan, pasensya na. Pabigat pa rin ako sa'yo. Ayos lang. Doktor. Doktor. May nawala ng malay. Medical team, maghanda. Kuya, baka may sakit talaga. Itong si Xiao Dao, sayang naman. Ethan, yan ang mangyayari pag kinalaban mo ako. Kung wala na yung nakakainis na yan, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Ang taong walang malay ay pinaghihinala ang Nolason. Dalhin agad sila sa ospital para sa gastric lavage. Xiao Dao. Hintayin mo ako sa ospital. Mananalo ako sa larong ito at pupunta agad ako sa'yo. kuya, Mga ginang at ginoo, humihingi ako ng paumanhin dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Sinuspinde ang laro. Sinuspinde. Bakit sinuspinde? Nalaso ng kapatid ko. Ang salarin ay narito mismo sa mesa na ito. Ngayon, makakamit ko ang hustisya para sa kapatid ko, dito mismo. Tatapusin ko ang larong hindi niya napanalunan. Para sa kanya. Lalaban ako sa dalawa. Sa tatlong manlalarong mahjong na ito. Ginoong Gao, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit ayon sa mga patakaran, ang laro ay nangangailangan ng 2 miyembro ng koponan. Kuya, kung hindi ka makahanap ng kasama, mapipilitan kang sumuko, di ba? Sayang naman. Ethan, huwag mong ipahiya ang pamilya nating Gao Jiang. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kung hindi ka pa rin makahanap ng kapalit, sumuko ka na. ako na.
Bata ka pa lang. Alam mo ba talagang maglaro ng mahjong? Basta ka nalang sumusulpot. Umalis ka rito. Huwag kang manggulo. Xiao Hua, Gaojin, magtiwala ka sa akin. Gaojin. Nakahanap ka ng taong naglalaro gamit ang instruction manual. At sa tingin mo, matatalo mo kami ng master ko? Sa tingin ko, talagang, nasa dulo ka na ng iyong PC. may potential siya. Ang komplikado naman ng mga tili na to. 1, 2, 3 ng characters. Bamboos, dots. Paano ko ba pagsasamahin to? Hoy, babae, humugot ka muna ng tile bago ka maglaro. Humugot ka ng tile. CJ. Ciao. Xiao Hua, hindi mo pwedeng i-chow yan. Ganito dapat. Mahjong. Mga ginang at ginoo, ang resulta ng laban ay 2-1 na ngayon. Ang panig ni Gaoyi ay pansamantalang nangunguna. Ang panig ni Gaojin ay may 1 round. Hoy, maganda. Ang manlalaro pagkatapos mo ay hindi pwedeng mag-chow sa manlalaro bago ka. Gumagawa ka ba ng sarili mong patakaran? Gaojin, hindi ka ba naghahanap lang ng babong kasama? Ang babaeng to, nandito lang para magbiro, di ba? Hindi nga siya marunong maglaro ng mahjong. Tapos sumali pa siya sa kompetisyon. Xiao Hua, kalimutan mo na ang lahat ng mga mahigpit na patakaran. Hindi ito laro ng mga salita. Ito ay laro ng mga numero. Hindi ba ang laro ng mga numero ang pinakamagaling ka? Tama. Matematika. Probabilidad, estadistika. Hindi ba ito ang pinakamagaling ako? Kabuang baraha sa deck, 136. 36 bawat isa sa mga karakter, kawayan at tuldok. 28 na baraha ng karangalan. Sa kasalukuyan, 21 na baraha ng karakter ang nailabas na, 18 na baraha ng kawayan, 23 na baraha ng tuldok, at 12 na baraha ng karangalan. Ayon sa probabilidad at estadistika, ang probabilidad na mayroon si Gaoyi na baraha ng karakter at kawayan sa kanyang kamay ay ang pinakamataas, humigit kumulang 78.6%. Ang babaeng ito ay napakatalino. Siya ay dati lang nakatali sa mga patakaran. Ngayon, nakahanap na siya ng sarili niyang paraan. Ang kamay ko, 1, 4, 6, 9 ng mga karakter. Ang suit ng karakter ay may potensyal para sa melts. 1, 3, 5 ng mga kawayan. 7, 9 ng mga kawayan. Ang suit ng kawayan ay kalat-kalat. 2, 4, 8 ng mga tuldok. Ang suit ng tuldok ay may potensyal para sa melts. Ang pinakamainam na estratehiya ay dapat panatilihin ang mga meld ng karakter at tuldok at unahin ang pagbuwag sa suit. Perpekto. Halos kumpleto na ang 9 na tarangkahan. Ito ang isa sa pinakamahirap na panalong kamay sa mahjong. Best of 5 ito. Nanalo na tayo ng 2 rounds. Kung mananalo tayo rito, tapos na si Gaojin at ang babaeng yan. Batay sa mga barahang nilabas, ang porsyento ng aking tagumpay para sa 13 ulila ay humigit kumulang 12.7%. Ngunit ang porsyento ng tagumpay ni Gaoyi sa 9 na tarangkahan ay umabot na sa 89.3%. Kailangan ko siyang pigilan. Malinaw na naghahanda si Gaoyi para sa isang malaking kamay. Pero si Xiao Hua, ano ang ginagawa niya? 13 ulila. Ang babaeng ito ay talagang matapang. May 17 baraha pa sa pader. Ayon sa pagsusuri ng probabilidad, ang tsansa ni Gaoyi na makakuha ng 1 won ay 87%. Ang tsansa naman niya na makakuha ng 9 na won ay 13%. Para naman sa 1 won na kailangan ko, may isa pa sa pader. Kung itatapon ko ang 1 won, baka manalo siya. Pero pwede rin akong mag-self-draw.
Hoy, maganda. Ay lapag mo na ang baraha mo. Ano pa ang hinihintay mo? Ano man ang itapon niya. Mayroon akong mahigit 80% tsansa na manalo. Siyam na tarangkahan. Gaujin, tapos ka na. Ha, nanalo ako. Siyam na tarangkahan. Ha 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 ha. Teka. Gaujin. Tingnan mo ang kamay ko. Nanalo ba ako? Teka. Diyos ko. Isang perpektong 13 Orphan's Hand. Mga ginang at ginoo. Ito ay kilala rin bilang Fearless Warriors. Fearless Warriors. Intercepting 9 gates. Ang dalawang uri ng kamay na ito ay masasabing kabilang sa mga panalong kamay sa mahjong. Ang pinakamahirap na kamay, ang pagtatagpo ng dalawang kamay na ito, isa itong himala at ang pinakakahanga-hanga ay itong si Lily Chen, ang babaeng kakatuto lang. Kung paano manalo ng kamay, ay nanalo sa sariling bunot. Imposible. Imposible ito. Paano niya nagawa ang 13 Orphan's Hand? At nanalo pa sa sariling bunot? Paumanhin po. Pero ayon sa manual, sa pahina 48, kung titingnan ang mga patakaran, ang 9 gates ninyo ay isang Yakuman 32 fan hand. At ang 13 orphans ko ay isa ring Yakuman 32 fan hand. Gayunpaman, ang panalo sa sariling bunot ay tila mas malaki kaysa sa panalo sa tapon. Kaya ang kamay ko ay dapat mas malaki kaysa sa inyo. Kaunti lang. Alam ko, kailangan ko pa ba kayong magturo sa akin? Diyos ko, 13 orphans. Laban sa 9 gates. Anong klaseng konsepto ito? Isa itong himala. Ang dalagang ito ay napakagaling. Nagpanggap na baguhan tapos bumawi. Napakahusay. Ito ang kadakilaan ng matematika na kaya nitong talunin ang mga teknik ng pandaraya. Ay, kung alam ko lang ito noon, sana ay mas nakinig ako sa aking mga magulang at mas nag-aral. Minamahal na manonood, ang pinakakapanabik na sandali ay malapit nang dumating. Ang aming laban ay umabot na sa 2 hanggang 2 na tabla. Ang huling laban ay magsisimula na ngayon. Hindi ako pwedeng matalo. Talagang hindi ako pwedeng matalo kay Gaujin. Gusto kong makita ng lahat ang aking lakas. Guro, ito na ang huling round. Ang babaeng ito ay isang henyo sa matematika. Dapat nating gawin ang lahat. Kung hindi, tapos na tayong dalawa. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Susunod, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Huling round na ito. Wang Jing, lahat o wala. Ngayon, kailangan mong ipaalam kay Guro kung gaano siya katanga ng pinatalsikan niya sa sekta noon. Ang daming kawayan. At maayos na nakahanay. Kung makakagawa ako ng full flush. Boom! Ito ang pagnanakaw sa langit at pagpapalit ng araw. Isang pinahusay na teknik ng pandaraya. Habang hindi nakatingin ang kalaban, ninanakaw mo ang mga kailangan mong tile. Mula sa pader o sa mga itinapon na tile. Perpekto. Halos kumpleto na ang aking kamay na puro kawayan. Basta makuha ko ito, o may magtapon ng 7 kawayan. Panalo na ako. Tapos na si Gaujin ngayon. HMPH. Xiao Hua. Ang bilis umunlad. Nanggaling mo sa baraha. Medyo kinakabahan ako. Sa iyo. Kadiri. Malapit na ang tagumpay. Gaujin. Maghintay ka lang na durugin kita. HMPH. Pitong kawayan. Gaoyi. Akala mo ba hindi ko nakita ang ginagawa mo? Nakakubling kong.
Paano nangyari to? Nalaman ba ni Gaojin kung ano ang pakay ko? Paano niya nagawa yan? Talagang hinerongan niya lahat ng barahan ni Gao Yi. 47 kawayan sa kamay ng isang tao. Ang posibilidad ay 1 sa 20,000. Jin, ang galing mo sa baraha. Nalampasan na ng estudyante ang guro. Panahon na para magretiro. Ang matandang ito. Ito ang tinatawag na pagtikim sa sariling gamot. Gao Yi, gusto mong manalo sa 7 kawayan. Kaso, lahat ng 47 kawayan ay nasa kamay ko. Hindi. Imposible yan. Paano siya nagkaroon ng 47 kawayan? Ito ay nakakublingkong. Wala ng 7 kawayan sa deck. Ang aking kamay na puro kawayan. Tapos na. Guro. Tapos na ang lahat. Walang gagalaw. Pulis. Ay, nandito na ang pulis. Takbo na kayo. Dali, dali. Jin. Akala mo ba? Madali akong hulihin? Narinig mo na ba ang matagal nang nawawalang martial arts? Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong gagalaw. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong gagalaw. Kung may gagalaw, papatayin ko ang babaeng ito. Ethan, kung maglakas loob kang, saktan siya. Dudurugin kita. Ha ha ha. Ethan. Kaya pala, may takot ka rin. Pala, di ba? Hindi ba't napakalakas mo? Halika na. Iligtas mo na siya. Kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin ko siya agad. Kevin, huwag kang lumapit. Natatakot akong saktan ka niya. Lahat, manatili dyan. Huwag gumalaw. Kung may gumalaw, patay siya. Ha 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 ha. Kuya, Kevin, pakawalan mo si Lily. Baka sakaling mabawasan ang parusa mo. Okay. Ha ha ha. Gusto mong sumuko ako? Imposible. Ethan. Hinding-hindi ako. Susuko sa'yo sa buhay na ito. Gusto kong makipagpustahan sa'yo. Magpustahan tayo ulit. Sabihin mo, ano ang pinagpupustahan natin? Akala mo nanalo ka na, di ba? Ngayon, ayusin na natin ang lahat ng ating sama ng loob. Ngayon na. Maglaro tayo. Russian. Roulette. Ano ang nakataya? Ang buhay natin. Pareho kaming magpapalitan ng pagpuntirya sa aming mga ulo at pagpapaputok. Sa bawat ligtas na pagpapaputok, magdaragdag kami ng isa pang bala hanggang may mamatay. Oh. May umatras. Gao Yi, nakakasama ang pagsusugal sa lahat. Hindi mo kailangang tahakin ang madilim na landas na ito. Tigilan mo na yan. Gaojin, madali lang para sa'yo ang sabihin yan. Takot ka ba? Siguradong takot ka. Kung hindi ka maglakas loob, mamamatay siya ngayon din. Jinner, lalabas ka na ng kulungan bukas. Ngayon, ako, ang iyong guro, ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Guro, pakiusap magsalita ka. Tandaan mo ito. 3 uri lang ng sugal ang mayroon sa mundong ito. Maliit na sugal, pagtaya ng pera, pagtaya ng mga bagay, katamtamang sugal, pagtaya ng reputasyon, pagtaya ng kita, malaking sugal, pagtaya ng buhay o kamatayan. Sa normal na sitwasyon, hindi ka dapat sumugal sa iyong buhay. Maliban kung talagang kinakailangan, tulad ng kapag kailangan mong protektahan ang pinakamamahal mo at panindigan ang katarungan sa iyong puso, doon ka lang maaaring sumugal sa iyong buhay. Hindi mo ba naiintindihan? Dahil may mata ang langit, paboran ng langit, ang mga may matuwid na puso, lahat ng nagtataguyod ng katarungan ay pagpapalain ng langit. Guro, tatandaan ko yan.
Jinner. Pero kailangan mo ring maintindihan na ang tunay na bayani ay hindi yung hindi natatakot, kundi yung kahit alamang takot ay isasantabi ang buhay at kamatayan para protektahan ang mahalagang tao. Lalabas ka na ng kulungan bukas. Sana tandaan mo na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglaya ng katawan, kundi ang paggalang sa puso. Kapag tunay mong naiintindihan at isinasakripisyo ang iyong buhay para sa katarungan ng mundong ito, doon ka lang tunay na magiging malaya. Sige, susugal ako sa'yo. Isang bala. Ikaw muna. Ngayon may 2 bala sa loob, 1 katlo ang tsansa. Isang katlo. Isang katlo. Isang katlo. Tatlong bala na ngayon. Kalahati. Sige na. Dalawang katlo na ngayon. Limang bala na ngayon. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa. Sige na, kunin mo. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Imposible. Gaoyi. Gusto mo pa bang maglaro? Talo ako. Talagang talo ako. Sumusuko na ako. 5. Paano nangyari yan? Pakawala ng bihag. Arestuhin sila. Xiao Hua. Ang akusadong si Gao Shiguang ay kinasuhan ng sinadyang pananakit, pandaraya, panginikil, paghadlang sa hustisya at money laundering. Ang akusadong si Xian Xingyon ay kinasuhan ng sinadyang pananakit, pandaraya, paghadlang sa hustisya at money laundering. Ang akusadong si Gao Yi ay kinasuhan ng sinadyang pananakit, pandaraya, panginikil at money laundering. Ang akusadong si Xiao Yao Yao ay kinasuhan ng pandaraya, panunumpa ng kasinungalingan at paghadlang sa hustisya. Ang akusadong si Wang Jing ay kinasuhan ng pandaraya sa sugal, kidnapping at panginikil, at paggambala sa kaayusan ng publiko. Kalokohan yan! Anong pandaraya? Anong paghadlang sa hustisya? Ang ginawa lang namin ay magpalaki ng isang walang utang na loob, hindi siya marunong magpasalamat at kinagat pa niya ang kamay na nagpakain sa kanya. At saka, bulag ang korte. Ninyo, Binigyan namin si Ethan ng malaking kabutihan at pinalaki siya. Pinakain at dinamitan namin siya. Masama na nga na hindi siya nagbayad ng utang na loob. Gusto pa niyang patayin ang buong pamilya namin. Siya ay isang walang kwentang basura. Si Ethan ay isang walang utang na loob na tao. Pinalaki siya ng pamilya Gao. At gusto niya kaming lahat ay mamatay. Inaamin ko ang aking kasalanan. Ang pamilyang ito, wala pa ring pagsisisi. Narinig ko noon, pinilit nila si Ethan na akuin ang kasalanan at magsilbi ng 10 taon sa bilangguan. Ang masasamang tao, nakukuha talaga ang nararapat sa kanila. anong ibig mong sabihin na akuin ang kasalanan? Ha, dapat lang siyang makulong. Sino ba ang nagsabi sa kanya na huwag makinig at maging walang utang na loob? Tama. Ako ang nagluwal sa kanya.
Ano ang masama kung akuin niya ang kasalanan para sa pamilya Gao? Iyan ang tinatawag na pagtanaw ng utang na loob. Naiintindihan mo? Sasabihin ko sa inyo, si Ethan ay malas. Ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon ay dahil sa kanyang sumpa. Mas mabuti pang lumayo kayo sa kanya. Kung hindi, susumpain din kayo. Hindi namin tinatanggap ang hatol na ito. Paano ninyo kami husgahan? Kami ang biktima. Kami ang mga magulang ni Ethan. Pinakitaan namin siya ng labis na kabutihan at pinalaki. Pero ganito ang ginawa niya sa amin. Kami ang biktima. Bakit kami makukulong? Ethan, hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin kahit maging multo ako. Gaujin, kapag sugarol, mananatiling sugarol. Hindi ka magtatapos ng maayos. Kahit ngayon, hindi mo pa rin makita ang iyong mga pagkakamali. Magagalit ka lang sa akin. Susumpain ako. Hindi mo kailanman maintindihan na ang sarili mong kasakiman at mali siya ang sumira sa pamilyang ito. Ngayon, para sa hatol, si Gao Shiguang ay sinentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Si Xian Xingyun ay sinentensyahan ng 18 taon sa bilangguan. Si Gao Yi ay sinentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Si Xiao Yaoyao ay sinentensyahan ng 15 taon sa bilangguan. Si Wang Jing ay sinentensyahan ng 25 taon sa bilangguan. Bukod pa rito, dahil sa masamang pag-ugali ng 4 na akusado sa panahon ng paglilitis, walang pagbabawas sa sentensya ang isa sa alang-alang. Sampung taon ng maling pagkakakulong. 10 taon ng hinanakit. Ngayon, sa wakas ay tapos na. Susuntukin kita, hanggang sa sumuko ka ngayon. Kinaiinisan ko talaga ang sarili ko dahil ipinanganak pa kita. Kung handa kang akuin ang kasalanan para kay Xiaoyi. Gaano man katagal ka sa loob, hihintayin kita. Bungol ka na mula pagkabata at ganoon ka pa rin. At ako, sa wakas ay malaya na rin. Jin, Jin, Xiao Dao. Xiao Hua. Tara na. Mula ngayon, mabuhay tayo para lang sa pag-ibig. Hindi para sa galit. Si Chen Xiaohua, ang maliit na bituin sa akademya, ay nagtapos na ngayon ng kanyang doctorate at sumali sa Academy of Sciences. Jin, makinig ka. Ang kapatid kong si Chen Xiaodao ay nagbukas din ng repair shop at lumalago ang negosyo. Para naman sa akin, tuluyan na akong tumigil sa pagsusugal at nagpapatakbo ng maliit na kumpanya. Jin, tunay kang nakalaya. Guro, ano po ang ibig sabihin ng makalaya? Ibig sabihin, tunay kang nakalabas sa hawla. Hindi ito ang tagumpay ng paghihiganti, kundi ang pagbitaw sa galit at paghahanap ng panloob na kapayapaan. Tama po. Ang hawla na bumibihag sa mga tao ay hindi kailanman gawa sa bakal at semento. hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin kahit multo pa ako. Ito ay kasakiman. Kung walang kasakiman, sino ang magsusugal?